mo lahat. Kuya Potpot, shout out. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron na naman tayo isang masayang reaction video no sa latest upload ni Kalinga Prab, kung saan ay record breaking ulit itong premiere niya na nag-gather lang naman ng 72,000 live viewers. Ito yung pagsasama-sama ng apat na prinsesa ng Kalingap. So guys, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Shoutout sa ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, 10 na kanyang mga kasamahan. At siyempre, mega love shoutout sa lahat ng supporters ng buong Kalingap. At siyempre, mega love shoutout sa lahat ng fans at supporters ng apat na prinsesa ng Kalingap na sila Rachel Morales, Erica May Surita, Diwata Joy at si Dara. So guys, simulan na natin ating reaction video. Rachel, ano yung first impression mo kay Joy? Ano ba una mo siyang nakita sa video? Ano yung first impression mo sa kanya? Mabait. Mabait. Tsaka maalaga. Maalaga? Kay Dara naman? Medyo parang matapang siya. Brave. Yung parang baga. Kapag may umabi sa kapatid, parang pagtatanggol. Parang nakikita ko sa kanya si Hazel. Si Hazel. Kasi ganyan siya. Tagapagtanggol. Tsaka mabait. And then kay Ate Erica, mahinhin. Tapos mabait. Ayun. Si ano naman, ikaw naman Erica, anong first impression mo kay Joy? Una mo siya nakita sa vlog. Ayun po, nakita ko sa kanya, masaya lang siya, tsaka mabait, tapos siya, parang pagkakatiwalaan mo siya. Tsaka maaasahan mo siya. Kay Dara naman, ayun nga, strong, siya. Strong independent woman. Strong independent mo. Nakikita mo sa kanya yung, siya, talagang matapang siya. Sa niya. Kay Rachel. Kay Rachel, mabait, tapos ayun nga, ganun din po, mapagbigay. Tama. Okay, si ano naman. Ikaw naman Joy, kay Dara, anong first impression mo sa kanya? Ay, yung simula po, yun po yung napaka-brave niya po kasi feeling ko hindi ko kaya yung ginagawa niya kasi siya lahat yung gumagawa ng dapat gagawin ng nanay, tapos nag-aalaga siya sa kapatid niya, tapos mag-isa lang sila dun sa bundok. Tapos na kay Erica, ano ang kay Dara pala? Okay, Erica naman. Kay Erica po, nung unang nood ko pa lang ng vlog niya kasi ang napakahinhin niya magsalita, parang hindi ka gagawa ng parang hindi ka niya i-judge kahit anong gawin mo. Kahit pakita mo sa kanya yung worst na ugali mo, parang hindi ka niya i-judge. Ganon. Kay Rachel naman? Kay Rachel, ang mabait, tas maganda. Tas nung nakita ko yung mga vlog nila, nakakakilig. Sobrang... Lagi yun lumalabas sa short video ko. TikTok. Sa YouTube. Ayan. Sino pa ang tinatala pala? Ayun, si Dara na pala. Ikaw Dara, ano yung first impression mo kay Rachel? Nung una mo siyang makita, ano yung pumasok sa isip niya? Po siya, mature niya mag-isip. Ang ganda niya. At matulungin din. Ayun, matulungin. Nag-ano na yun ngayon, nag-charity na ngayon si Rachel. Kaya na naman, kay Ate Erica mo. Lahat mo na sila ate actually. Ate Rachel. Maganda po. Tapos, mabait din po. Mahinhin. Ayun. And kay Joy. Sa katabi mo. Ang bait po. Ang bait po. Sobrang ganda. Ayun. So ayan guys, no? Nalaman natin yung mga first impression ng bawat isa sa kanilang mga unang pagkikita na guys. At siyempre ang pumukaw ng pansin talaga, no? Talagang yung pagiging talaga ni Dara, yung pagiging matapang o strong person, grabe. Doon napapahanga yung tatlo na talaga kasi kakaiba talaga yung pagiging matapang ni
Dara at talagang kinumpir pa nga ni Rachel, no? Ang yung karakter ni Dara ay parang nakikita niya si Rachel, no? Ang katauhan ni Hazel, I'm sorry, ni Hazel, no? Kay Dara, guys, na kapatid ni Rachel. So, sundan pa natin ang kanilang pag-uusap. Hey, David. Sorry. Dito. Kasama si Kuya. Tapos na ba? Sinini na lang. Ito na lang ha. Ito wala tong kumbaga, para sa inyo, sa sarili nyo. Para sa inyo. Pwede nyo sabihin na kami, pwede nyo sagot yung sarili nyo. Kasi ang tanong ko ganito, sa palagay nyo, kanino yung pinaka naawa kayo na kwento ng buhay? Okay, Dara, medyo pinaka-natouch kayo. Pwede nyo sabihin na sa sarili ko, gano'n. Binitawan ni Kalinga Prab, guys. Ikaw, yung nung napanood mo yung video, ay, grabe, parang, pinaka-nabilib ka, pinaka-naawa ka, parang gano'n. Naantig yung puso mo. Oh, ikaw muna. Wala ka. Hindi na naman, maintindihan naman mga viewers natin yan. Kasi kanya-kanya naman tayo eh. Lahat naman tayo may kanya-kanya. Oo. Tapos si Dan mo nang tatanungin ko, Dan! Si Dan? Ikaw, Dan. Sa kanilang apat, kayo na ko yung pinaka-naantig yung puso mo, yung pinaka-naawa ka, yung parang gustong-gustong tulungan. Actually, lahat naman sila lahat naman nga. Very touching story, may kanya-kanya silang pinagdadaanan. And may reason naman bakit sila yung mga napili ng Kalingap sa dami ng tao sa mundo. Talagang may dahilan kung bakit sila yung nakita natin, nabigyan ng tulong. So, sa kanila lahat, pinaka-natouch ako. Siyempre, wala. Mayroon kasi yun sa mga basyo. Medyo safe ang sagot ni Kalingap Dan, baka daw mabas siya. So, sundan pa natin, guys, ha. Tawanan ko yun. Medyo nagtawanan ko yun. Nag-abang din kami. Sa akin, ako lahat talaga. Lahat nakaka-touch, lahat kailangan ng tulong, di ba? Lahat nakaka-awa. Pero ako, ako yung talagang kailangan ng si Dara. Kasi siya yung silang dalawa lang doon. Pero lahat naman kayo deserve ng tulong. Pero para sa inyo, kayo ba? Ikaw, Joy? Hindi ko talaga alam kung sino sabi niya. Hindi rin. Wala. Pero lahat naman po talaga. Pantay-pantay. Para sa'yo, lahat kayo. Ikaw din. Ikaw, Rachel. Lahat. Ikaw, Dara. Pero sinabi mo, kami lang po. Pero ako, si Dara talaga yung pinaka. Lahat naman kayo kailangan, pero si Dara talaga yung pinaka. Yung nakaka. So, ayan, guys, no? Nung sa tanong ni Kalinga Prab talaga, lahat naman sila deserving, guys. Deserve nila lahat, guys, no? At kasi may kanya-kanyang kwento sila ng buhay, no? Yung mga pinagdaanan nila. Kasi at iba-iba silang karakter, guys. Although, sa sinabi ni Kalinga Prab, medyo nahook lang talaga siya sa kwento ni Dara, guys. Kasi kakaiba talaga yung kwento niya. Kasi, nagpapakita talaga ng pagiging matapang at pagiging matatag na niya bilang isang babae, isang personalidad, kahit sa mura niyang edad talaga, guys, no? Ginampanan niya yung pagiging nanay, no, sa kanyang kapatid, no, kahit sa mura niyang edad na 15 anyos, guys. Napahanga talaga si Kalinga Prab na just talagang deserving ni Dara na matulungan, guys. Although lahat sila, guys, deserving matulungan ng Kalingap. So, guys, no hates, love lang, guys. So, sunod pa tayo sa kanilang pinag-uusapan. Ma-amaze ka na, no? Kasi sila lang dalawang magkapatid, eh. Nakakaawa talaga. Hindi nakakaawa. Bukod kay Arjun, kasi dalawa na dyan pumasok. Awa talaga yun. Kasi dalawa. Kasi may dalawa pa dito. Dalawa na yung nagbasted sa kanya dyan eh. Kaya baka may tanong kayo, bro. Kakain na ba tayo?
Gutom na ba kayo? Yes po. Ayan, tanong ko na lang si Rachel. Ayan. Rachel, ayan. Siyempre, isa ka sa naging successful, di ba? Na natulungan natin. And grabe, nabago talaga yung buhay ni Rachel. And marami na siyang supporters. Ano? Ano yung gusto mong ma-share sa kanila? Na after nang matulungan, ano yung gusto mong gawin nila? Kasi kayo, after namin matulungan, naging successful pa rin, di ba? Ano po, nasa kanila po, gusto nila din na yung naitulong nila, niyo po, ibalik niyo din sa ibang tao. Ayun. Parang mag-share din. Opo, mag-share din ng blessing, gano'n. Or di kaya mag-vlog katulad niyo po, para dagdag po sa pang income sa bahay, syempre po, sa pagtulong din po sa iba, tapos, dami ko din pong naging basher yan. Dapat po maging handa din po tayo sa pambabash po ng iba, syempre. Lalo na po sa pagkukumpara. Yan, masasabi ko lang po is, dapat maging matatag ka rin. Si Okay Rachel, lang naman na ipakita mo na nasaktan ka. Normal naman yun. At ayun, doon ka din magiging matatag kapag nailabas mo yung nararamdaman. Doon ka din magiging matapang. tama. Si Rachel parang mature din ng nito yung pag-iisip. Magaling. Bilib ako sa'yo, Rachel, kasi Nakaka-mature. parang nag-mature ka talaga ngayon, pati yung pag-iisip mo, yung very good yun. So yun. So ayan guys, narinig nyo yung senior ni Rachel, if ever na yung yung tatlo, talaga namang pinakamaganda talaga yung guys, kung ano yung mga tinamasa nyo ay ibalik nyo sa iba, paano yung tulong na natanggap nyo, itulong nyo rin, parang gawin nyo rin sa iba para mas maganda at talagang grabe talaga. At yun, sinabi rin ni Rachel, yun sa mga pagharap sa mga pambabatikos guys, alam naman natin talaga grabe ng batikusin niya si Rachel, talagang iniyakan niya yan guys, pero nung iniyak niya at nilabas niya na yung sakit na yan, doon niya rin na hinubog yung sarili niya para maging matatag at maging matapang at para maharapin naman niya kung ano pa yung mga pambatikos na aabutin niya. Ngayon ay talagang nag-mature na siya, kaya niya nang i-handle. Even, ayan guys, even dyan si Erica guys, ganun din naman yan, nabas din talaga yung grabe. So, sundan pa natin ang pakikipag-usap ni Kalingap Rob sa 4 na prinsesa ng Kalingap. Maganda yung sinabi niya na maging handa sa mga bashers. Lahat naman tayo may bashers. Si Bobby lang ata walang basher. Hindi ako bash. Hindi ako mag-bash para mawala ang basher nila. Sa akin po, okay din minsan kasi mas malakas yung views eh. Ayun po, wala po akong basher pero wala pa po 1K. Wala 1K yung views. Okay lang magka-basher basta mataas ang views. Naintindihan ko po kayo mga Kalingap. Pinagdadaanan nyo dyan kung ano yung naintindihan ko kayo mga Kalingap. Pambira. Oo nga, walang basher si Buddy. Lahat tayo may bashers. Si David nga may basher na rin. Nananaginip Sabi na ko ka kaya David sa mga basher. Wala naman ko kasi tatawa. Wala ko tumawa. Kasi kasi tumaas yung views mo. Dahil mo kasi kalapting daw. Red flag. Ano nakaramdam na maraming kamay? Gusto ng Lena. Sorry. Ayun, maganda yung sinabi ni Rachel, nakakabilib. Kasi, kumbaga, kayo papunta pa lang doon si Rachel, naranasan niya yung mga Established na kasi si Rachel guys. Sila nagsisimula ng mga viewers. Ganun talaga, pag nakikilala, ayun, marami na nakakapanood. Normal yun. Normal talaga yun. Kahit nga si Erica, simula pa lang din, nabash na to eh. Grabe na rin ang pinagdaanan. Kaya ba may tanong kayo para sa isa't isa? Paano mo nagagawa yung Dara? Paano mo nagagawa mabuhay ng mag-isa? Ganun. Yan, ganda yan. Ako may tanong ako. Sige. Diba, kanya-kanya yun. At may kanya-kanya kayong kwento ng buhay. Kanya-kanya
kayong mga pinagdadaanan, pamilya nyo. So ano tingin nyo yung pinaka dahilan bakit kayo yung napili? Ano yung tingin nyo? Ay, maganda. Reason kung bakit? Ang galing mo mag-isip pa. So yun, sagutin nila isa't isa para sa kanila. Kung bakit kayo yung nabigyan ng ganitong blessings. So ano yung naiisip ng dahilan? Siguro kasi nakikita ni Lord yung sacrifices namin, tsaka yung paghihirap din namin. Kaya siguro kami yung napili nila Kuya Rab, para maging instrumento din, para matulungan kami. Kami din charis nila Kuya at sa iba pa. Ayos. So, ang sagot ni Erica, kasi nakita yung paghihirap, nakita yung paghihirap nila, saka yung sakripisyo nila. Tama yun, kasi grabe din ang sakripisyo ni Erica sa kanilang family. Nagkatulong siya, diba, nagkasambahay. Babysitter pala, babysitter. Yeah. So, yung sagot niya, nakita natin yung sakripisyo. Sino pa? Taas ng kamay. Station pala. Sila naman tanan. 27. Ikaw, Joy, ano yung sa tingin mo nakita namin sa iyo? Ako alam ko na yung Ako may sagot ako. Ha? Sa amin, Hindi ka muna. sa amin po lahat. Kasi Hindi, sa iyo, sa sarili mo. Sa sarili. Ano yung nakita namin sa iyo? Po, yung... pakiulit ko na. Ano yung nakita ng Team Kalingap sa inyo, or ng scouter sa inyo? Shout out kay Kuya Andy Kayakap. Yan. Ano yung nakita niya sa iyo, or kami, kung bakit ka namin natulungan? Parang gano'n. Bakit dapat kang tulungan? Kasi po, parang nung sobrang hirap na po talaga nung pinagdadaanan ko ni Mama, nanginginig ako. Cut. Relax. Ayun po. Kasi sa pinagdadaanan ni mother mo. Sobrang nakakaawa po kasi si Mama. Tama yung sagot. Tapos pare-parehas. Tapos siguro po, dininig na ng ama yung mga panalangin ko po. Kasi yun po talaga yung panalangin sa every time masamba po ako. Yun na po talaga. Every time na lumulod ako sa ama, yun na po talaga. Namakakon po kami sa kahirapan. Tapos nakikita ko po yung sakripisyo po ni Mama para lang mabigay pa ang kailangan namin. Tapos naalala ko, bata ko, lagi ko umiiyak si Mama tuwing gabi. Kasi hirap na po si Mama. Nagkakasakit po siya. Naalala ko po, nagkasakit si Mama isang linggo. Tapos wala po, hindi po alam po kami kukuha ng pagkain. Tapos si Daddy pa hindi po nagre-reply sa amin. Wala pa si Daddy. Tapos yung mga kamag-anak namin. Tapos parang mas lalo nila kami dinadown yung mga kamag-anak ko namin dati. Parang lagi po sasabihan si Mama na hindi daw po kami baka. Tapos hindi kami kapatid. Kasi naglalala daw po si Mama. Tapos kakasambahay. Tapos iniiwan kami sa bahay. Tapos ayun, sana po, marami pa pong matutunan kayo, Kuya Rab, na katulad po namin. Kasi ang dami po namin mga naghihirap. Hindi lang po ako, hindi lang po sila Erica. Sobrang dami pa po. Maraming salamat po, Kuya Rab. Kasi lalo na po kay Kuya Andy kasi nagulat po talaga ako kasi nakita ko si Mama sa YouTube. Kasi malayo po ako. Nasa Vincent po ako nun. Tapos nakita ko tapos sabi ni ate, may pumunta, sabi ni ate, artista na daw si Mama. Kasi nasa sa YouTube na. Tapos tinignan ko. Tapos ayun nga, ini-interview si Mama. Tapos ang dami nagchat sa akin na, ay, ganun pala, Joy, si Mama mo, ganyan. Nakita namin sa YouTube. Tapos, ayun, pinauwi pa nila ako. So, yun.
Grabe. Diba? So ayan guys, no, narinig nyo talaga yung ang talagang ni Joy, yung sakripisyo ng paghihirap ng nanay niya, no, upang itaguyod silang tatlo guys. Talagang nakita niyo yung kasi guys, no, ayon sa kanyang ina guys, no, sa isang vlog ni Andy Kayakap vlogs, no, at talaga naman doon niya na na kinuwento po ng nanay ni Joy, no, paano talaga niya itinaguyod yung tatlo na magkapatid, si Joy, si Leia at ang kanyang ate, ay talaga naman guys pumasok na bilang kasambahay, no, sa Maynila at iniwan yung tatlo sa bahay nila nang malilit pa sila, elementary pa lang sila, sabi si Joy, no, at talagang ang tumitingin na lang sa tatlong bata o sa magkakapatid na si Joy, Leia at ang kapatid ate nila ay yung tiyuhin ng nanay nila na talaga namang grabe ang sakripisyo, no, at talagang nakita niya siguro yung talagang pag-iyak ng nanay niya, talagang paghihirap kasi naitanim niya at natanim sa isipan niya at yun talagang kaya bumuhos yung emosyon niya guys na nang maalala ito na ikwento niyo to, no, sa diyan sa kasama niyang tatlo, no, kay Erica, kay Dara at kay Rachel. Grabe talagang grabe, naging emotional talaga si Joy at talaga naman guys grabe naman talaga yung sakripisyo ng nanay ni Joy, no. Even yung pagko-construction, yung paglalagay ng buhangin o bato sa ginagawang recraft ay pinasok talaga ni nanay ni Joy guys. So ayun ay kung gusto niyo mapanood yung guys ay sa upload ni Kalinga pa Andy Kayakap vlogs, no. Ayun yung kwento ng diwa, yan ng tatlong diwatang dalagita, no. So guys, sundan pa natin ang pagtatanong ni Kalinga Prab sa apat na prinsesa ng Kalingap. Nakaka-touch. Uy. Grabe, umiyak talaga siya. Talaga emotional talaga si Joy. Actually, yung tama din naman siya yung nakita natin sakripisyo ng mama niya. Pero ang pinaka-naano ko talaga, nakita yung bahay nila. Grabe yung bahay nila. Yung pinaka-naano ako sa bahay nila na ano sila nakakatira? Nakakatira doon? Oo. Bahay nila, Joy. Bawal doon magmadali kasi pag mabunggo ka, mawawasan. Oo nga eh. May matanggal lang na isang kahoy. Nakatulong. Ayan, ikaw naman Dara. Surprise. Di ba nilapit ka sa amin ni Kuya Robin, no? Kuya Robin. Ano sa tingin mo kung bakit ka namin tinulungan? Ano sa tingin mo yung bakit dapat kang tulungan? Kasi po, noong po, wala na po si mama at wala na rin po na nagtatrabaho pa. Nagtatrabaho pa naman po, pero sa isang linggo po, 1K lang po yun pinapadala sa amin. Siyempre po, kulang po yun sa pag-allowance namin magkakapatid at sa pag-ano din po sa mga grocery din. Minsan lang po kami mag-grocery, ngayon na din po kasi tapos sa pag-aaral din po. Deserve po din namin matulungan para makapagtapos sa pag-aaral kami magkapatid po. Pero ang pinaka-naano ko talaga sa inyo, yung katapangan mo, kayong dalawa lang sa isang lugar, isang bahay, maliit na bahay. Doon kami napabilib. Kaya, kayong dalawa. So yung kwento naman ni Dara guys, grabe. Nakakabilib naman talaga guys, no. Sa mura niyang edad, no, siya na yung umakaw sa lahat ng responsibilidad na dapat nanay ang gumagawa kasi tulad ng sinabi nga niya, pumanaw na ang kanyang ina nung grade 3 pa yata siya nung guys at talaga naman even Bea hindi na nga niya nasilayan ang mukha ng kanilang ina guys at grabe yung sakripisyo at paghihirap na naranasan ni Dara guys, grabe kakaiba rin, hindi biro guys kasi ang tatay niya ay nakipagsapalaran sa malayong lugar para kumita upang may taguyod o may pangtustos sa kanilang magkakapatid, no. Pero grabe, hindi pa rin talaga sapat kaya nga naiwan silang dalawa sa bundok silang dalawa ni Bea. Talaga grabe lahat ng gawain, no, o responsibilidad, no, bilang ng isang nanay ay talagang siya na ay umako para maalagaan si Bea guys. At ibang kapatid naman niya ay talagang nasa bayan at yung ate niya ay naglumos na Manila para maghanap din, makipagsapalaran at sa Maynila para mapagtrabaho at siyempre makaipon para sa kanila, no. So sundan pa natin ang mga
gagawing tanong ni Kalingap Rob sa apat na prinsesa ng Kalingap. Kapatid, ayan o. Hindi mo pwedeng iwan yan dun eh, no? Yes, ito yun. Hindi yung pwede. Bata pa talaga si Ibo. Lahat naman kayo deserve talaga. Last, si Rachel naman. Ikaw, Rachel. Siguro po, nakita din ni Lord na yung sakripisyo nila mama. Tapos, ano pa po, naging worse pa dahil nawala si mama. Siguro dahil hindi pa rin kami pinapabayaan ni mama kahit na wala na po siya. Kahit na nasa langit na siya. Dahil sa aksidente po, sa pagkakakuryente. Tapos, siguro, dahil sa pagsasacrifice sa amin, mapag-aaralan kami, makabili ng pangkain sa araw-araw, sa paglalabatan niya na halos masugat yung kamay niya, tapos si Papa, namamaga yung katawan ko. Tapos, pag-uuwi, nagkakasakit si Papa. Tapos, nagulat na lang ako ng iba-vlog kami ni Kuya Vincent kasi nag-uulan pa nun dun sa bahay po namin. Turuan pa nga po yung sa bahay namin. Tapos nagulat si Kuya Vincent, bakit daw po ganun yung bahay namin. Sabi daw po, may nakatira pa ba dito? Kasi tapos kapag may pupunta po ako ng mga barkada, mga kaibigan ko po, kapag may gagawin kami project, pag yung naulan, talagang sabi ko, pasensya nyo na yung bahay namin, may shower. Sabi na okay lang naman. Tapos nagulat po ako na sabi ni Kuya Vincent kung pwede daw po akong i-video. Nung una, nahiya pa po ako kasi hindi po ako sanay na i-video ako. Tapos sabi daw, makikita ko daw po yung sarili ko sa YouTube. Tapos nagulat po ako nung unang Tapos kinaumagahan, pinuntahan po kami ni Kuya Rob. Sobrang thankful po ako kasi natagpuan po kami ni Kuya Vincent at matuyuan po kami ng bahay ni Kuya Rob. Kaya maraming salamat po sa Team Kalingap. Especially kay Kuya Rob, kay Kuya Val, kay Ate Edna. At syempre po sa mga sponsors din, sa mga sumusuporta na nandyan pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sobra po ako napapasalamat sa Panginoon. Talagang grabe po yung pinagbago ng buhay namin. Kaya sobrang thankful po ako. Team Kalingap. Yay! So ayan guys, no, kinuwento rin ni Rachel yung pinagdaanan nila sa buhay na pinagdaanan nilang hirap sa buhay, no, ng pamilya niya at talagang grabe rin naman. Talagang nagsakripisyo din ang nanay niya hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ang aksidente at pumanaw ito guys, no, grabe. At yun, finally na-scout ni Vincent Calyada, yan. At talagang siguro naging instrumento ang si Vincent Calyada para matulungan sila ng Kalingap. At ayan, nagpapasalamat talaga si Rachel, no? Talagang sinabi niya sa lahat, sa Team Kalingap, kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob, sa lahat ng tumulong sa kanya, even ng sponsor, no? Hindi niya makakamit siya kundi dahil sa kanila guys. So ayan, grabe yung pagpapasalamat ni Rachel. At yan guys, nalaman natin yung mga bawat kwento ng buhay ng apat na prinsesa. So hanggang dito na lang ating reaction video guys. Maraming salamat. At syempre kung gusto niyo mapanood ang full video ng itong upload ni Kalingap Rob, ay ilalagay ko sa YouTube channel description ko yung link ng ng episode na in-upload ni Kalingap Rob para puntahan niyo at panoorin uli. At syempre guys, sa mga hindi pa nakadikit o nakasubscribe kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, no, ilalagay ko ang kanilang mga YouTube channel link sa aking description para puntahan nyo at subscribe nyo po sila. At syempre guys, palambing naman din po, no, sa aking munting channel Kuya Potot Vlog, at hit nyo yung notification bell para lagi po kayong update sa aking mga upload and reaction video. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating reaction mga kakalingap. Bye bye.